Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 18, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ang wet ay magiging 16 to 19. Bilang tulong sa mga magsasaka, palay buying price ng NFA, itinaas ng Pangulo ng 4 na piso kada kilo. Pero grupong Bantay Bigas hinihirit, itaas rin ang volume ng palay procurement ng gobyerno. Gasolina, diesel at kerosene, may panibagong taas presyo, abot ng 2 piso kada litro. Liderato ng Kamara, bukas na isulong ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa petrolyo. The pilot implementation is going smoothly as planned. Pilot ng food stamp program ng pamahalaan, maayos ayon sa DSWD. Bilang ng mga benepisaryo, target paabutin sa 30,000 sa Nobyembre. At sa ating balitang showbiz, matapos ang halos 1.5 dekada, Baron Geisler, pinayagan na nga bang dumalo muli sa ABS-CBN Ball. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magandang balita para sa mga magsasaka. Itinaas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na aabot sa 4 na piso kada kilo ang buying price ng NFA para mula sa mga lokal na magsasaka. Pero grupong Bantay Bigas inihirit na itaas rin ang volume ng palay procurement ng gobyerno. Hindi raw kasi ito mararamdaman kung kakaunti lang ang alokasyon ng ahensya. Narito ang ating balitang A to Z. Nagtawag ako ng meeting ng NFA Council. Simula ngayon, mas mataas na ang buying price ng palay ng National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka. Ang kada kilo ng tuyong palay nasa 19 hanggang 23 pesos na ngayon. 16 hanggang 19 pesos naman ang kada kilo ng basang palay. Alinsunod yan sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang tumatayo ring chair ng NFA Council at hepe ng agrikultura. Paliwanag ng Pangulo, nag-iba na kasi ang sitwasyon. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Welcome naman ang mas mataas na presyohan ng palay sa grupong Bantay Bigas. Yun nga lang, iginigiit nila, dapat magsimula ng mamili ang NFA sa mga magsasaka ngayong nagsimula na rin ang anihan. Maramihan din daw dapat ang pagbili ng NFA. Kahit maganda ang presyo, kung hindi naman malaki ang volume, ay hindi signifikante. No? Kaya yun nga, sana kasabay nung 23 pesos bagong buying price ng NFA ay dapat lakihan yung volume ng kanilang bilihin. Para maitaas ang volume, hiling nila mas mataas na procurement budget ng NFA para sa subsidized na bigas. Paraan din daw ito para mahila pababa ang presyo ng commercial rice sa merkado. Sana hindi lang talaga sila buffer stock, bagkus ay yung napamili nilang palay ay ipagiling nito at dalhin sa merkado sa presyong subsidized para abot kaya yung ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino yung presyo ng bigas. Kasabay nito, kanina nagprotesta ang ilang agri-groups, kabilang ang Sinag at KMP, para ipanawagan naman na tapusin na ang price cap sa bigas. Hinihiling rin nila na tanggalin na sa pwesto sina Finance Secretary Benjamin Jokno at National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan Jr. Ito'y sa harap ng pagsulong ng mga economic managers ng Pangulo na ibaba ang taripa sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 35% papuntang 10 hanggang 0%.
Samantala, bad news sa mga motorista, malakihang taas presyo sa petrolyo ang ipatutupad na naman bukas o mamaya, Martes. Ito na ang ika-11 sunod na linggo ng taas presyo sa langis. Aabot sa hanggang 2 piso kada litro ang dagdag singil sa diesel, 2 piso rin sa kada litro ng gasolina, habang naglalaro sa 2 piso hanggang 2 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Kaugnay niyan, bukas ang liderato ng Kamara na suspindihin ng 3 buwan ang excise tax sa produktong petrolyo upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, oras na maaprubahan ang suspension sa excise tax ay mapapababa nito ang presyo ng krudo ng 10 piso kada litro. Pero inamin naman ito na malaki ang malulugi sa gobyerno na aabot sa 4.9 billion pesos kada buwan. Kanina, nagkaroon naman ng closed-door meeting sina House Speaker Martin Romualdez at ilang oil companies para sana makibahagi ang petrol players sa pagpasa ng taas presyo sa krudo. If ever isuspend, but it will have to be recommended by the Speaker to the President. Only the President can do that, yung suspension of excise. And may mga computations na sila, and then kami, yung grupo namin, parang around 10 pesos ang ibababa ng produkto ng petrolyo pag mawala yung excise tax. Sa harap ng tumataas sa presyo ng mga bilihin, isa sa mga naging sagot ng pamahalaan ng food stamp program. Sa ngayon, 3,000 pa lang mula sa aabot sa 1 milyong food poor na pamilyang Pinoy ang nasa programa. Pero target na itong paabutin sa 30,000 sa mga susunod na linggo. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kada ang pilot testing ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development, target ng ahensya na dagdagan na ang bilang ng mga benepisaryo. Sa pagtataya kasi ng DSWD, maganda ang takbo ng programa. Wala naman tayong nakikitang mga major problems. The pilot implementation is going smoothly as planned. Mula sa inisyal na 3,000 pamilya, plano itong gawing 30,000 na household pagdating ng Nobyembre. At inaasahan naman sa unang quarter ng 2024 ay aabot na ito sa 300,000 pamilya. Sa pilot testing ng food stamp ng gobyerno, makakatanggap ang bawat Pilipinong kwalipikado ng isang EBT card na may lamang 3,000 pesos at magiging budget nila sa loob ng 1 buwan at kanilang ipapamili rin sa Kadiwa store ng pamahalaan. Isa sa mga benepisaryo nito si Ate Mindali na laking tuwa sa tulong na dala ng food stamp sa kanyang pamilya. Sobra sa kagaya ko na ang asawa ko is sidecar boy. Ako nagmamanicure minsan-minsan. Ang sistema, 50% ng food credits ang pwedeng gamitin pambili ng carbohydrates tulad ng bigas, 30% sa protina at karne at ang nalalabi sa prutas, gulay at condiments. Kalahating kabang bigas, isang tray na itlog, mga gulay, gulay, prutas, karne, isda. Katuwang ng DSWD sa proyekto ang World Food Program ng United Nations upang matiyak ang seguridad ng Electronic Benefit Transfer Card. Ayon sa UN, hindi pwedeng isang lao ipagamit sa iba ang naturang food stamp card dahil tanging card holder lamang ang makakagamit nito. Kahit ibenta niya yun, hindi yun mariredeem kasi hindi yun mai-in-cash. So hindi siya mai-in-cash. Kailangan pumunta ka rito, mamalengke ka. Tapos kailangan mo yung thumb mo para parang identification na ikaw nga talaga yung beneficiary nun. Food items lang din ang pwedeng bilhin dito at hindi convertible to cash. Walang place na magbabayad sa kanya na ita-translate siya into cash. So food credits lang talaga siya. Pero sa tanong na bakit may mga benepisaryo ng food stamp na kabilang na rin sa 4-piece program. Initial cross-matching po natin, meron talaga tayong kasama na around 300,000 or 30% ng 4-piece natin na kabilang dito sa food stamp na beneficiaries. At wala naman po tayong nakikitang problema po doon dahil hindi naman po duplication tulad ng in-explain natin. Magkaiba po ng purpose yung dalawang programa. Sa kabuuan, 1 milyong pamilyang Pilipino na itinuturing na food poor ang target maisailalim sa food stamp program ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Naghain ng petisyon ng Grupong Bayan Muna sa Supreme Court para ideklarang unconstitutional ang Maharlika Investment Fund. Ayon kay Bayan Muna, Chairman Nery Colmenares, bukod sa paglabag sa konstitusyon, maituturing ring grave abuse of discretion ng MIF. Iginiit ni Colmenares na dapat hindi minadali ang pagpapasa nito dahil wala namang public emergency. Habang duda rin ng grupo sa kakayahan ng Maharlika Investment Fund kung saan paglalaanan ng pondo kahit walang kasiguraduhan kung kikita ito. Mababatid na kamakailan lang ay nagbigay na ang Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines ng kani-kanilang kontribusyon para sa pagpapatakbo ng MIF. Maglalaan tayo ng pondo sa isang korporasyon na hindi naman natin alam kung kikita. Sa gitna ng walang ayuda, mahal na presyo ng bilihin, maglalaan tayo ng hundreds of billions of pesos sa isang korporasyon na hindi nga natin kilala kung sino mga direktor. Iminumungkahi ni Senator Raffy Tulfo na panahon na para magkaroon ng national organization ang mga vloggers na siyang magre-regulate ng kanilang content upang makatulong sa pagsugpo sa paglaganap ng fake news sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa Media Workers Welfare Act, sinabi nito na ang tradisyonal na media ay hindi nag-uulat ng maling impormasyon sa publiko dahil mayroon silang mga superior na nangangasiwa sa kanilang trabaho. Nais ni Tulfo na isulong na magkaroon ng organisasyon para sa mga vlogger na kahalintulad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas upang itaguyod ang responsableng pag-uulat sa social media. I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yun sa ngayon. Sa iba pang balita, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong nung nakaraang linggo. Ayon sa Pangulo, mayroon siyang promising discussions kina Loong at Singapore Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Pero hindi na idinetalye ni Marcos kung ano ang pinag-usapan nito. Ayon sa Malacanang, nakapag-uwi naman ng 11 billion pesos investment pledge si PBBM mula sa tech firm na Dyson mula sa kanyang biyahe sa Singapore. Muling binanatan ni Senator Riza Ontiveros ang iba't ibang paliwanag ng mga opisyal ng gobyerno hinggil sa umano'y unconstitutional transfer ng pondo ng Office of the President sa Office of the Vice President. Ayon sa mambabatas, hindi na malaman kung sino ba nagsasabi ng totoo dahil paiba-iba ang inilalabas na paliwanag. Dagdag nito, dapat hindi na magkaroon ng confidential fund ang Department of Education at OVP dahil hindi naman nito napatunayan kung saan ginamit ang milyong-milyong pondo nito. Matatandaang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na inilipat sa OVP ang 221 million pesos na pondo mula sa tanggapan ng Pangulo. Pero agad namang dinepensahan ng Budget Department ang OVP at OP at sinabing inirelease ang pera at hindi inilipat. Ang dami pang patutsada nga tungkol sa drama, tungkol sa respect. Simpleng usapin ito ng and what is being asked for is plain and simple accountability. And if you can't give that at the outset, then probably there's something not right or maybe there's something wrong. Binatikos ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang China hinggil sa napaulat na pagsira ng mga bahura o coral reef sa Rosal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, malaking epekto ito sa food security ng bansa, kung kaya nananawagan siya sa gobyerno ng China na respetuhin at protektahan ang mga yamang dagat ng Pinas. Naalarma rin si Senate Committee Chairman on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Senator Jinggoy Estrada, hinggil sa bagong sitwasyon sa WPS. Samantala, magkakaroon naman ng investigasyon ng Senado hinggil sa napaulat na pag-ani ng mga bahura sa bahagi na yan ng West Philippine Sea. It's a food security issue. Pag winasak na po nila yun, anong magagawa ng ating mga mangingisda? Wala na pong fishing grounds dahil wala na pong breeding grounds ang ating mga isda. Marin natin kinokondena ang mga mapanirang gawain sa Rosal Reef at Escoda Shoal. Reports of deliberate man-made alteration to the natural topography, its underwater terrain,
allegedly carried out by the Chinese maritime militia in these areas are a matter of grave concern. Susunod, Negros Oriental ilalagay sa COMELEC control. At mamaya sa ating balitang A to Z Sports, official flag bearers ng 2023 Asian Games, kilalanin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Pagbibigay ng budget ang hirit ng DepEd sa COMELEC para sa mga pampublikong paaralang pagdarausan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay upang hindi maabala ang nakalaang budget ng bawat paaralan sa maintenance nito, gayong daragsa ang mga botante para sa halalan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Walang problema para sa Manila High School kung libre nitong ipapagamit sa Commission on Elections ang mga pasilidad o ang supply ng patubig at kuryente nito para sa mga botanteng magdadagsaan sa barangay and sangguniang kabataang elections sa October 30. Hindi siya kagaya ng national na may gagamiting mga electronic gadgets kung saan magsasaksak tayo. Anya, buwanang 150,000 pesos na gastos sa kuryente at 100,000 pesos para sa tubig ng Manila High School ay natututukan naman raw kasi ng local government unit ng Maynila sa pamamagitan ng nakalaang budget na kung tawagin ay Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Kasi day before, nandito na rin po yung mga teachers tapos mag-check po sila ng mga ballots nila. And then the following day, yung second day, yun na yung election itself. So, kung ano man siguro, kung tataas man siya siguro, ay hindi naman siguro ganun kang taas. Gayunpaman, malaking bagay pa rin anya kung mabibigyan sila ng karagdagang pambayad sa utility bills ng komisyon dahil total naman ay gagamitin ng mga botante ang pasilidad ng kanilang paaralan. This is election, this is not school-related activity naman. So, kay COMELEC ito So, kung may maitutulong sila, it could really help augment our operation in terms of utility bills namin. Katulad ng Manila High School, ganito rin ang hirit ng Education Secretary at Vice Presidente ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte kanina sa COMELEC. Isa na lang na nasa wish list ko na hanggang ngayon ay hindi pa namin alam kung paano namin mapatupad ay yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan. Kasunod ito ng pinirmahan ng pamunuan ng COMELEC, Public Attorney's Office at Department of Education na Memorandum of Agreement na layong magbigay ng free legal assistance sa mga gurong magsisilbi bilang electoral board sa naturang halalan, lalo't lantad sila sa banta ng election-related violence. Paglilinaw ni Inday Sara, hindi kasi maiiwasang masira ang mga pasilidad ng mga paaralang pinagdarausan ng eleksyon. At yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit kapag tapos na yung election at bilingan. Dahil ito po ay charge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Bagay na dapat umanong agarang aksyonan ng COMELEC ayon sa Alliance of Concerned Teachers. So kailangan lang magkaroon siguro ng guidelines magkano yung dapat na ibayad sa mga schools dito sa mga utilities na ito. Logical lang at reasonable na masingil ang COMELEC doon sa these expenses during the election. Sinegundahan rin ito ng ilang election watchdog. Kaya sana raw yung sa utility wala nga yan sa budget ng COMELEC. Okay? So kailangan talaga pag-aralan pa ng COMELEC yung sa utility and then yung paano magkakabayaran kung sakali. Sa huli, tiniyak naman ng COMELEC na pag-aaralan nila ang hiling na ito ng DepEd at ng election stakeholders. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Isinailalim na sa COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental. Kasunod ito ng hiling ng mga residente ng probinsyang ituloy pa rin doon ang barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Ito ay sa likod ng mga kaso ng pagpatay na may kinalaman sa politika katulad ng pagpatay sa gobernador na si Roel Degamo noong Marso. Pero nilinaw naman ng COMELEC na posible pa rin magbago ang deklarasyon ng komisyon sa probinsya dahil posible rin magbago ang sitwasyon sa kapuluan. It will be a COMELEC control that is predictable para naman po alam ng lahat kung ano ang mga mangyayari. Sumailalim sa on-the-spot drug test ang 89 na matataas na opisyal ng Philippine National Police sa Camp Crame, kabilang dito ang mismong PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ayon sa PNP Public Information Office, itinaon ang on-the-spot drug test sa command conference sa multipurpose hall noong Biyernes, September 15. Batay sa resulta, negatibo sa droga ang lahat ng opisyal at ito ay parte ng internal fencing sa hanay ng pulisya para ipakita na determinado ang buong hanay na sugpuin ang iligal na droga. Simula Enero hanggang August 31 ngayong taon, nasa 25 na ang nagpositibo sa confirmatory drug test. 8 ang na-dismiss at 1 naman ang nag-resign habang ang iba ay sumasailalim pa sa summary hearing. Malaki ang ibinaba ng United Nations sa kanilang pagtatala ng death toll sa Libya floods. Mula sa estimated 11,300 na inireport ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ibinaba ito sa halos 4,000, alinsunod sa bilang mula sa World Health Organization. Gayunpaman, sa updated report ng UN, mahigit 9,000 na individual ang pinaghahanap pa rin. Sa kabila ng adjusted death toll, nananatili ang trahedya sa Libya bilang deadliest flood sa Africa sa loob ng nakaraang siglo. Sentro ng kalamidad ang Derna, kung saan kabuang mga distrito ang inanod o nalubog ng tubig matapos masira ang 2 dam na kalapit nito. We met with the leaders. They are mentioning the need to find a lot of body still buried and to prevent any outbreak of any illness, and the third need is to test the water. Napili sina Tokyo Olympians Marjeline Didal at EJ Obiena bilang flag bearers ng National Team Philippines para sa opening ceremonies ng 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Matatandaang naiuwi ni Didal ang ginto sa skateboarding noong 2018 ASEAN sa Indonesia, habang si Obiena naman ang malakas sa pambato ng bansa para sa medal finish sa pole vault. Abot sa halos 400 na atletang Pinoy ang lalahok sa 37 na patimpalak sa Asian Games na nakatakdang magbukas ngayong Sabado, September 23. Sa aming pagbabalik sa ating Balitang Showbiz, Baron Geisler muli nga bang rarampa sa ABS-CBN Ball? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Baron Geisler dadalo muli sa ABS-CBN Ball matapos ang 14 na taon. At megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion muling pinakilig ang fans. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going. Excited at ready na ang award-winning actor na si Baron Geisler sa kanyang comeback sa ABS-CBN Ball. Very happy si Baron nang maimbitahang muli matapos maban ng 14 na taon sa engranding event ng Kapamilya Network. Sa IG, proud na ibinahagi ng aktor ang isang screenshot kung saan confirmed ang kanyang attendance. Marami naman ang gustong pasalamatan ni Baron in person, ang kanyang mga boss at ilang makakasamang kapwa-artista sa event. Sa kanyang X-account naman, promise ni Baron na hindi sasayangin ang chance na ibinigay sa kanya.
Maliban riyan ay nagsimula na rin ang project ni Baron under Dreamscape at ABS-CBN Entertainment na Senior High nito lamang August 28 na mapapanood rin dito sa A to Z channel. Oy, first time! Picture, first time ko mahawakan yung kamay niya, oh. First time! Samantala, muling pinakilig ng ex-couple na sina megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang kanilang mga fans. Sa isang press con, kapwa dumalo ang dalawa para sa promotion ng kanilang nalalapit na concert sa October 27. Mabenta sa fans ang mga hirit ni Gabby para kay Ate Shawi na talaga namang labis na ikinatuwa ng Sharonians at Shagap. Alam mo, binili ko sa Quiapo kanina to eh. Pwede bang mag-hug bago ako umalis? Mapapansin rin na very blooming at maganda ang fit ng pangangatawan ni Mega sa kanyang post sa social media. Pagbubuking ni Ate Shawi sa isang press con, 7 taon ang kanyang pagpapapayat. Pero ang nakasexy sa kanya, not because of diet, but 2 months na raw itong hindi nakakaranas ng stress. Mapapanood ang nalalapit na Dear Heart concert na yan sa SM MOA Arena, Pasay City. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, talaga nga namang iba ang high school life. Sa classic song nga ni Mega, inilarawan itong exciting at kay saya. Lalo na kung pag-uusapan ng puppy love, siguradong kilig to the bones ang mararamdaman. Halina, balikan ang ganyang klaseng pakiramdam. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang Dutch scientist at manunulat na si Louise Fresco. Ayon kay Fresco, ang pagkain ay kasing halaga ng enerhiya ng ating seguridad at maging ng ating kapaligiran. Lahat ay magkakaugnay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!